Hello everyone, welcome to Zion. This is Z. So welcome today as we celebrate love, wellness, and empowering growth and confidence in one's career. We are going to get to interview someone very special to us. He is not just a businessman, an entrepreneur, but also a value-giving content creator. Let us all welcome the boss, RDR. Hello, boss. How are you today? I'm good. Okay. So, magkano na ang net worth natin? Uy, grabe yung jump ng question. Grabe yung jump ng question. Pero, umpisahan na natin sa ating mga list of questions, no? Explain lang natin, you are holding 2 cardboards in your hand. 1 lie and 1 truth. I have a total of actually 50 to, pero we'll see kung kakayanin ba natin ang 50 questions. Yes. Question number 1. Masasabi mo bang expert ka sa business? And by the way, boss, you have the liberty din naman kung gusto mong i-explain. Very brief lang kung bakit yun ang sagot. Kung hindi naman kailangan and you don't need to, or you feel like you don't need to, pwede rin namang hindi. Truth. Bilyonaryo na ba ang boss RDR? Masasabi mo bang nakaka-inspire ka? Dapat ba na may mapatunayan ka muna sa mga tao bago ka magsimula? Malaking truth yun. Nag-breakdown ka na ba dahil sa stress at pagod? May regrets ka na ba sa buhay mo ngayon? Napaka-misteryoso. No? Ang sarap tanungin kung bakit. Okay, sige. May nakaaway ka na ba, boss, sa industriya? Madami na ba to? Malalapit na kaibigan ba to? Nagkaayos ba kayo? Okay. At least, nakuha natin ang sagot. Nakwento na natin. Okay. Sige, paliwanag ko. Sige, boss. Sige, boss. Para may explanation ng konti. Umattend ako sa isang seminar. So, nagkaroon ako ng coach and mentor, and his name is Coach Ras. So, he was able to help me na maayos yung mga bagahe ko sa buhay. Kasi, of course, along your journey as a business owner, marami kang makakaaway, marami kang makakagalit, marami hindi magkakagusto sa ugali mo, sa pamamaraan mo. So, nakapanakit din ako. No? Pero, ang kagandahan nun, mula nung nakilala ko itong mentor ko na to, na coach ko na ngayon, naayos niya yung pag-uugali ko, how I treat every person, how I treat every dealings, business partnership man yan, or kahit ano. So, malaki yung naitulong niya sa akin. Constructive criticism nga daw, sabi. Na-coach niya ako. Totoo naman. Nagabayan ba, kumbaga? Yeah. Ayun. Ngayon, na-scam ka na ba ng mga kaibigan mo? Ayun, nakakalungkot naman yan. Nagkakasino ba tayo before? Grabe yung jump natin. I've tried. So, na-scam na rin ang casino. Scam no? Scam ba? Hindi, lang, out of curiosity. Yung pa yung sinasabi nilang beginner's luck. Hindi naman ako nagsugal talaga. Kumbaga, parang na-curious lang ako. Pindot ko lang yung slot. Nanalo, boss? Talo, di okay na. Pero I've tried. You've tried? Yeah. Pero hindi nagtagal din? Hindi. No, na-curious lang din talaga. Out of curiosity. Nangbudol ka na ba? Nambudol? Ako nanloko. Oo, nanloko. Never kong ginawa. Never. Ikaw ba, kasi katulad ko ngayon, ini-interview kita, yung kaba ko talaga grabe din. Nararamdaman mo pa rin ba yung kaba pag ikaw din na nag-i-interview pag alam mong medyo kilalang tao na ini-interview mo? Or Hindi ako kinakabahan. Never? Never. Maganda ba na kinakabahan o pangit ba na kinakabahan? Maganda rin, pero sa akin kasi parang na-instill sa mindset ko kahit nung nag-uumpisa pa lang ako. Hindi talaga, wala akong stage fright, hindi ako kinakabahan kahit sino interviewin ko. Kasi simple lang naman eh. Bakit ako kakabahan? Hindi naman siya nagpapakain sa akin. Hindi naman ako pakakainin ng kaba ko. Hindi ako pakakainin ng hiya ko. So yun lang yung lagi kong mindset. And since wala naman akong pera, sabi ko, lakasan ko na lang loob ko. Kaya yung siguro hanggang ngayon, na-adapt ko yung mindset na gano'n. Nung nagsisimula ba kayo, boss, talaga bang from scratch tayo? Wala talaga tayong connection? From zero. Not
Not from zero, from negative. Nung nag-uumpisa. As in, wala talaga ako. Imagine, nagre-renta ako sa isang bahay na sobrang liit. Tapos hindi pa kami makabayad ng upa nun. Oo. In the amount of 4,500 monthly, hindi pa ako makabayad ng renta. Ano ang turning point, boss? Turning point is, mula nung napuno ako ng pagmamahal. Galing kanina yan? Sa magulang. Kasi syempre, dati marami ka rin hinanakit eh. Sa mga magulang ko, na mga, syempre, yung mga kabataan mo, mga, alam mo yung mga pagpapahiya sa'yo. Pero nasolusyonan ko yun eh. So mula na napatawad ko sila. Pagpapatawad ang nangyari? Oo. Tapos, ayun, na-release ko yun. Nag-iba lahat. Talaga? Nag-iba lahat. So pagpapatawad ang first step na nangyari? Ang pagpapatawad ang pinakamalaking hakbang mo kung gusto mong magtagumpay sa buhay. Uy! Yeah. Kasi kung may bagahe ka dyan, yan ang nagpapabigat sa'yo kaya hindi ka makausad-usad sa buhay. Eh. Gusto nyong umusad, gusto nyong gumanda ang buhay ninyo, subukan nyong mahalin yung mga taong gumawa sa inyo ng hindi maganda. So doon mo marirealize na marami ka palang oras para sa mas magagandang bagay kaysa pangit. So pagka mas marami na yung oras mo, money is equivalent to opportunity. And opportunity is equivalent to wealth. Ano ang turning point? Kasi sabi niyo, ang turning point is nakaramdam kayo ng pagmamahal. Yun ang naging bunga para magkaroon tayo ng, kumbaga dun lumago na pwede na akong gumalaw kasi okay na yung damdamin ko. Sa mindset naman natin, ano ang turning point natin na sandali lang, aatake na ako. Ito na yung gagawin ko ngayon. Since day one, attack ako eh. So nasa naturalesa na natin. Nasa naturalesa ako, masipag ako. Pero hindi ka magkakaresulta talaga pag marami kang bagahe. Kasi magre-reflect yun on how you converse with people. Magre-reflect yun on how you react to things. Nagre-reflect siya Sumisingaw talaga yung ugali mong pangit So hindi talaga may pangit ako na ugali dati. So naayos ko yun. Napakaganda naman nun. So, nung nag-start na tayo, boss, ano ang pinakaunang oportunidad na nakuha natin? Kung maaalala pa. Nagtayo na ako ng sarili kong business. Right away yun? Walang parang odd moments na nagtrabaho ako sa ganito. Talagang business na kagad kasi yun yung mindset natin. Nagtrabaho ako for the longest time ng call center. 3 years. Tapos, nag-network marketing ako. Matagal din, mga 10 years. Tapos, nung nag-start na ako magnegosyo, yun na, sunod-sunod na yung failure ko. Lahat ng negosyo tinatayo ko, lugi. Tapos nagkaroon ako ng isang company na kumita kami ng malaki. And then, may mga business partner ako doon. So, unfortunately, hindi siya natapos ng maganda because of broken agreements, pandemic yun. So, nangyari, tayo na lang ang sarili ko. Kasi hindi maganda yung experience ko sa partner. So, tayo ako sa sarili ko, that's the time na napatawad ko yung tatay ko. That's the time na ibinigay ko na sa Diyos. Kung ano yung gusto niyang gawin ko, siya nang bahala, siya nang magkocontrol sa akin. So, dinala ko dito sa opportunity na to. Kumbaga, kapag ka nagpatawad ka, tapos sabayan mo ng ipagpasa Diyos mo lahat, tapos sipagan mo, mararating mo yung tagumpay. Parang kumbaga yung formula for the solution na kailangan. Right. Ngayon na nandito ka na, boss, masasabi mo ba na kailangan ba talaga natin ng key people to get to where we want to be? Dalawa kasi ang pinagdadaanan ng blessing ng Diyos. Isang napakagandang idea at taong tutulong sa'yo. Dalawa lang yan. Kasi ang Diyos di siya literal. Pumiling ka ng kotse, di mahuhulog kotse dyan. Bahay, di mahuhulog bahay dyan. Maghanap ka ng taong po pwedeng tumulong sa'yo, magturo sa'yo, gumabay sa'yo, or magkaloob sa'yo. At isa naman, napakalupit na idea. Pag idea at tao nagsama, doon yayaman ka. Sa tamang paraan din, syempre. Sa tamang paraan. Sa tamang paraan din. Ngayon, masasabi mo ba na generous ka na pagkadating doon sa mga hinihiling ng mga tao sa'yo? Like for example, yan. Ay, sorry. Yan. Malaki na ba daw magpasweldo ang isang boss RD? Oo naman. Ay, talaga. Ayun. Ngayon, may i-open ka pa bang negosyo in the coming months? Or siguro kahit bago lang magtapos itong taon na to, 2024, meron pa bang mga naka-line up, boss? Yeah, I'm planning to. Skincare brand. And of course, daily essential na mga product. Pero nasa pipeline pa siya. Ayoko kasing maglabas ng produkto na na hindi consumer friendly. Ibig sabihin, dapat over-deliver. Sulit na sulit yung customer pag binili nila.
Anong pinaka kina-stressan mo ngayon? Or siguro yung mga nakakaraang 3 buwan? Ang pinaka kina-stressan ko, payroll. Payroll ang nakaka-stress. Pero okay naman. I mean, hindi naman tayo nagkakaroon ng problema talaga. Kumbaga Nagkakaproblema. Nagkakaproblema. Oo. Pero nasusolusyonan din, syempre. Yung solusyon darating yan. Pero hindi lagi nasusolusyonan eh. Gusto ko maging honest sa video na to, na pag nagnegosyo ka, may times talaga na nalulugi ka. May times talaga na nag-aabono ka. Given yun. So, ang kailangan mo lang gawin is ayusin mo yung structure ng finance ninyo. So, ibig sabihin, kaya medyo mahina yung negosyo. Ngayon, siguro may maraming factors. So, inaalam pa namin yun. Pero ang kagandahan lang, nakapag-ipon kasi kami dati. So, kaya ngayon, wala kami problema. Pero nababawasan yung savings. Pero parte yun eh. Parte yun. Parte yun. Hindi mawawala yun. Siguro kapag nawawalan, talagang nagdadagdag pa rin naman. Nagdadagdag pa rin naman. Kaya yung mga nagsasabi sa social media, negosyante sila, magagaling sila, mahusay sila, nagagawa nilang mga 10x yung mga kumpanya nila, lukuhan yan. Napakadaling sabihin yan, pero napakahirap patunayan yan. 10x kayo dyan. Dito to yan. Over the years, mate 10x mo talaga yan. But you have to consider a lot of things bago mo ma-10x yan. Kilala kayo, Boss RDR, sa very straightforward, no? As in talagang pag nagbato ng salita, ito na yun. Yun na yun. Yun na yun eh. Ngayon ang tanong ko talaga bang nanggagaling yon from, syempre nanggagaling talaga siya dun sa most genuine part of you. Pero hindi ba dahil dun sa wala na tayong pakailam sa mararamdaman ng mga tao? Ganito, kaya mo nga na-real talk kasi may pakialam ka sa pakiramdam nila. Oh, hindi sugar-coated no? Oo, kasi ganito yan. Sasabihan kita ng mga salita na kaya mo yan, masusolusyonan mo rin yan, magagawa mo yan. Lahat ng tao sinasabi sa'yo yan eh. Pero pagka sinabi ko sa'yong tamad kang animal ka, bumangon ka dyan sa kama mo, kaya wala kang pera ngayon, o diba, mas masarap pakiramdam nun. Diba na, may nagsabi sa akin, may nag-remind sa akin, at least totoo. Masakit pero totoo. Pero ano namang masasabi natin dun sa iba't iba kasi tayo ng approach sa buhay. May mga tao na they thrive pag nasasabihan ng constructive criticism. Pero may mga iba namang nalulugmok sila sa ganun. Oo. Hindi, kanya-kanyang audience yun eh. Siguro hindi naman ako ipa-follow ng mga business owner. Kung hindi yun ang works for them. Sa buhay. Di ba? Kung hindi yun ang gusto nila. Totoo naman. Sa dami ng nakakausap mo, boss, ngayon ba mas masasabi mong mas masaya ka ba na may kausap ka? Or mas masaya ka to spend time alone? Hindi, ako talaga people person ako eh. So masaya Tsaka talaga may ADHD ako eh. Hindi ako pwedeng walang kausap. So ganun talaga. Tsaka hindi ako pwedeng walang ginagawa. Kailangan talaga. Gusto ko may ginagawa ako. Pero papahinga din. I mean, may alone time din tayo, syempre. O hindi talaga masyadong madalas. Yung alone time kasi sa akin, naboboard ako doon eh. Ganun siya eh. Naboboard ako pag alone. Eto, syempre, meron tayo mga employees, meron tayo mga business partners. Nakapag-hire na ba tayo ng friend as an employee or as a business partner? At kamusta yun? Nakapag-hire na ako. That's true. Okay. Diba? Pero hindi maganda eh. So, hindi na naulit? Hindi ko na inulit. Once lang nangyari o medyo naulit-ulit pa, boss? Maraming beses nangyari, so hindi ko na inulit. Marami akong business venture na failure. With a friend, with somebody. Yeah. Pero ito, speaking of your businesses, no, masasabi mo ba na itong ginagawa mo yung pinagkakakitaan mo or talagang passion na ito? Hindi ako nagtatrabaho para sa pera. So, passionate talaga ako dito sa ginagawa. In front of the camera, sobrang strong ng personality natin eh. Talagang very intimidating no? Ikaw din ba yon behind the camera? Hindi, mahina ako. Sa totoo lang. Kumbaga kaya ako nasasabi yung mga ganong klase ng mga sinasabi ko sa kanila. Kasi yun din yung sinasabi ko lagi sa sarili ko. So, mahina ako, nature ko mahina, pero lagi kong nire-real talk yung sarili ko. Kumbaga, Raymond, bumangon ka na dyan, tanghali na, magtrabaho ka na, may anak ka, may asawa ka, may pamilya ka, may bahay ka, ganon. Sino ang nang-real talk sa'yo, aside from yourself? Yung asawa ko. Siya talaga nang-real talk. At least meron ding ibang tao, hindi lang kumbaga ikaw lang ng ikaw. Tsaka meron akong business community na lahat sila welcome i-real talk ako. Kumbaga sinabi mo na yun sa kanila, una pa lang. Ganon kami, yung business community ko. Lahat kami ganon. Tipong bago ka pumasok dito, ganito ang usapan natin, usapan dito, walang sugarcoating. Oo. Huwag na kayo magulat. Yan. Shoutout sa GCI.
Ngayon, since meron kayong ganyan, makakonsider mo ba sarili mo, boss, na bossy? Bossy ka ba? Bossy, hindi. More of follower nga ako eh. Tsaka bobo pa ako eh. So, ganun talaga. Kumbaga alam mo lang yung drive mo, kaya ganyan ka kumbaga ganyan ang katayuan mo sa buhay. Pero sa totoo lang, hindi ako bossy. Kahit tanong nyo sa mga empleyado ko, magagalitin lang ako, pero hindi ako bossy. Pagkadating sa negosyo, boss, na-try na ba nating talagang lugmok, umiyak? Iyak talaga. Talaga. Madalas yun. Pagod to o stress-related, nalugi, anong... Frustration. Frustration, dahil gusto mo talaga mag-succeed. Hindi, pagka hindi align yung team. Yun yung pinaka-masakit dun eh. Yung meron kang gustong-gustong marating, tapos all out ka, tapos yung team mo, hindi pareho hindi na... align. Yun ang nakakainis. Iiyak mo talaga, mabubwisit ka. Ganun. Ano ba kayo? Gusto ko nga kunin yung lahat ng pangarap ninyo, kayo ayaw niyong kunin. Yun nakakainis. Anong nagiging solusyon doon, boss? Ang solusyon dun, i-address mo siya. Mag-usap kayo. As a team o wina-one-on-one ba natin ng mga team members natin? Wina one-on-one din, pero as a team, sinasabi ko, kung hindi ka sasama sa akin, umalis ka na. Ganun ako makipag-usap. May choice, no? Ngayon, sa dami ng mga na-interview mo, syempre kasi talagang malago at malaki na rin talaga, no? May na-intimidate ka na ba na, i-interview ko sa ganito? Uy, medyo may konting intimidation na nangyari. Hindi lahat na sa sarili ka ba? Pero parang na, ano ka lang, taken aback ka lang. At sino ito? Na-starstruck lang. Sino ang... Si Yorme. Talaga? Idol ko kasi yun. Idol ba natin siya nung kanyang kabataan na nag-aartista? Idol ko siya as a politician. As a politician na. Hindi na dahil doon sa kabataan niya. Idol ko kasi yun. Saka mas pogi sa akin kasi yun. Grabe naman. Hindi mo nagkakalayo, boss. Ayan, ngayon, meron ka na bang na-experience, no, during the interview na parang medyo nagulat ka rin sa tanong? Gano'n, nagulat ka rin na parang, uy, itatanong ko ba to? Or sa'yo na itanong na nagulat ka? Hindi, nagulat ako dun sa sinagot. Sasagot dahil ikaw ang nagtanong. Pwede ba nating, ungkatin kung ano ba yung tanong na yun at kung ano yung sinagot? Yung pinaka malubhang nangyari sa buhay niya, na experience niya. Nirape siya ng magulang niya. Oo, medyo sensitive nagulat niya. ako dun. Oo nga, ito ko medyo diba? sensitive niya. So, hindi ko na-inir yun. Oo. Cut na yun. Kinat ko na yan. Negosyo. Balik ulit tayo ng negosyo. Sa mga negosyo natin, ang dami-dami rin kasi nating mga nai-interview, mga ganyan. Meron ka naman na-interview na kaibigan mo na nakapartner ba sa negosyo? Nakapartner sa negosyo, wala. Wala. Kasi na nga, wala na nga naging partner sa negosyo. So hanggang ngayon, hindi pa rin natin ginagawa yung partnering. Hindi, meron akong partner sa negosyo ngayon, which is yung dati kong empleyado. Pero not necessarily kaibigan. Oo. Kumbaga, empleyado, tapos partner, pero hindi naging kaibigan. business partner ko kasi sobrang align kami ng vision. Si Wendy yun. Hello? Wendy? Okay. Si Miss Wendy Antonio. Hello po, Miss Wendy. Mabibilang ba natin ngayon, boss, kung ilan ang ating mga businesses? Kasi ang gusto ko sanang itanong sa dami ng business mo ngayon, meron ka bang mga isa o dalawa na hindi mo masyadong feel? Na parang andun ka na sa brink of, do I let this go or ilalabang ko pa to? Hindi, na-let go ko na yung mga businesses ko na hindi ko gusto. Kahit kumikita siya. Kahit kumikita. So, kasi I have to invest my time doon sa gusto ko na, tapos nagwo-work pa. Ang ganda ng may choice. Kasi time is money. Di ba? Sabi nga nila, time is gold. Common na kasabihan yan. Pero totoo yun, na mas mahalaga yung oras ko lagi doon sa pera. So kung papipiliin ako, saan ko invest yung oras ko, invest ko doon sa masaya ako. Na nakikreate ng pera. Maganda yun, actually. Gaano katagal yung na-i-google natin sa isang negosyo na hindi pala natin gusto? 3 years? 3 years. Mga ganun. Pero kumbaga, naialis din natin kaagad-agad. Nabenta ko naman yung company. Worth the, din naman? Hindi, lugi siya. Pero okay lang kasi na-let go ko na eh. Totoo naman. Ngayon, ang tanong dito generous nga ba daw ang isang RDR? Sa generalize na natin, wag na natin sa mga empleyado o sa mga kakilala, sa lahat na. Siguro yung mga nakakakilala sa akin na makakapagsabi niya. Sila ang tanungin natin. Ha? Hindi. Ako na lang. Ako na lang tanungin nyo. Hindi, joke lang. Ayan. Ngayon naman, have you ever lied about anything pagkadating sa accomplishments mo? Nahihirapan ako mag-lie. Mahirap kasi i-sustain. Nahihirapan ako magsinungaling. Hindi talaga. Tinatry ko. Minsan, yung sinasabi nilang white lies, tinatry ko naman eh. Nahihirapan ako eh. So, hirap ako magsinungaling.
Mahuhuli mo ako pag magsisinungaling, mamaya sabihin ko na rin sa'yo yung totoo. Hindi ko kaya eh. Yung halimbawa sa kliyente, ganito ganyan, yung binibentahan mo, siyempre may mga white lies yun eh pag nagbibenta ka. Pero bandang ulit sabihin ko rin totoo eh. Ay, hindi ko talaga maganda yung services na ito, nalang kunin ninyo. Ganun eh. May ganun eh. At least tulong din yan dun sa mga lumalapit sa inyo, no? Na nakukuha na rin talaga nila yung kumbaga the truth and nothing but the truth. Actually, hindi ko naman alam ang magiging result nun. Pero over time, na-realize ko na tama pala yung ginagawa ko. Kasi, kumbaga, result will speaks for itself. Diba? Ano yung resulta ko ngayon? Maganda. So, ibig sabihin, okay lang pala na hindi ka nagsinungaling. Correct. Ngayon, boss, ang dami na nating mga negosyo, busy tayo sa buhay, meron pa tayong ganito na content creation nyo. Masasabi ba natin na, kumbaga, work-life balance ba natin, kumbaga, nandun pa rin o nagtitip over na ba siya na medyo wala ng personal life or parang mas na gugugol na natin ang oras natin sa business? Paano ba ang pie chart ng ating buhay ngayon? Balancing. Limang aspeto kasi yan ng buhay eh. Spiritual, relational, mental, physical, and financial. So I should say, dun sa limang aspeto ng buhay, lahat yun nagaganapan ko ng balanse. Ano ang susi? Ang susi is love. Mahalin mo yung ginagawa mo. Mahalin mo yung ibang tao. Mahalin mo ang Diyos, higit sa lahat. Mahalin mo ang sarili mo. Mahalin mo ang kaaway mo. So pag punong-puno ka ng pagmamahal, wala ka ng space para sa, alam mo yun, sa negativity. So, dahil wala nang space sa negativity, productive ka. So, nababalansin mo siya. Kasi pagka may negativity ka sa katawan, wala eh. Hindi mag-work eh. From time to time, napo-frustrate ka, but you have to address it. So, kaya ako sinasabi ko, dalawa kasing bagay yan. Ang ginagawa ng ibang tao is express. Ini-express nila sa ibang tao. Yung isa naman suppress. Tinatago nila sa sarili niya. Ako ini-express ko so that matanggal ko na sa sarili ko. Masabi ko na doon sa taong gusto kong sabihan ng kung ano man ang gusto kong sabihin sa kanya. So that tapos na. Na-release mo na. Kumbaga, sabi nyo nga, hindi tayo nag-harbor ng kahit na anong negativity. Positivity, love, talagang lahat ng optimism nandyan. Was there ever a time na nakaramdam tayo ng gusto kong maangatan o parang may konting tayo dun sa rival na competitor natin? If you want to succeed in life, you have to be competitive in nature. Paano tayo magiging competitive? So as an inspiration, not as doon ka nang gagaling as a rivalry. Healthy. Inspiration. Kumaga parang nakikita ko, parang dati, the idea is, I want to become the #1 business podcast in the Philippines. So, yun. So, may nakikita ako dati, hindi nag-work yung mga ginagawa nila, hindi pinapanood ng tao. So, gawa ko ng something na nag-work. And finally, it works. Ngayon, tapos na ako, nakuha ko na yung goal ko. What's next? Gusto ko ang maging pinaka-legitimate na business organization in the Philippines. Makikita ko yung mga ginagawa nila, hindi nag-work. Kasi napapasukan sila ng mga kung sino-sino, which is, I already experienced that. Yung sa community ko dati, napapasok ko sino-sino. Ngayon, naayos na namin. So, napaganda na namin. So, kumbaga, boss, not necessarily inggit eh. Kumbaga, you take them as an inspiration, look for room for improvement, tapos ina-apply natin sa atin. Isa pang secret recipe to success, do not reinvent the wheel. Ibig sabihin, kung nag-work na sa kanila, effective na sa kanila, gayahin mo na lang. I-improve mo lang. Okay. Yun lang ang sikreto. Huwag baguhin na. Kasi bumibenta na yan. Totoo. Why fix that's not broken? Yes, daw, diba? sabi. Totoo. That's so true. Yung base or yung very core ng pagkatao mo, boss, kahit na sobrang strong ka and lahat is very business-minded, ganyan, pero it's all coming from love. Yes. Sa tingin mo, yung mga empleyado mo, iba rin kasi na they respect you. Obviously, kasi you're their boss. Pero talaga bang sa tingin mo, yung pagmamahal din doon? Nararamdaman mo? Talaga? Love nila ako. May lambing. Yes. Talaga, nakakatawa 100%. naman. Mga ilang taon na ba mga ito sa'yo? 3 years, yung pinakamatagal. 3 to 4 years. Si Wendy is 2018, 6 years. Mahal nila ako lahat. Sure ako dun. Yun yung tipong, halimbawa, walang-wala akong pera, willing nilang ibigay yung sweldo nila sa akin. Talaga? Ganun sila. Nakakatawa. Totoo ba yun? Tatanong natin sila mamaya. Hindi kasi maganda, boss, no? Dahil yun nga, pag napapanood ka sa camera,
very stern. No? Talagang boss, kumbaga, nandun talaga yung stature mo na respetado ka and very strong talaga yung ano. Pero yung naririnig ko ngayon, nakakalambot din ang puso dahil dun pala nag-system yung success, no? Na ginamitan ng talino, pero nandun yung puso. Nandun yung puso, nandun yung camaraderie ng mga tumulong sa'yo at pagpapatawad. Yes. Ang galing talaga nun, boss. Nakakatawa din. Ngayon naman ang question ko, yung araw na sinabi mo na papatawarin ko yung mga magulang ko, paano mo nakuhang dalhin yung sarili mo doon? Pandemic yun eh. Nasa Davao ako. Daming isip-isip. Ang dami kong iniisip. Totoo. So, nasa Davao ako noon. Tapos nasa Manila yung parents ko. Iniisip ko noon, paano kung dapuan ako ng COVID at mamatay ako at that point? Hindi ko sila napatawad. Ayun. So, iniisip ko noon, siguro time na. Total, hindi naman ako masasaktan dahil magkalayo kami. So, tinawagan ko yung tatay ko. So, casual na usapan lang. Ang form ko, kumbaga bago ako magpaalam ng usap sa kanya, ng tawag sa telepono, sinabi ko sa kanya, Dad, I love you. Doon nagsimula. Out of nowhere, talagang, Dad, I love you. Tapos sinabi niya sa akin, anak, mahal na mahal kita. Yun na. Pagkatapos ng goal, pag-drop ko, iyak ako ng iyak. May nahil sa sarili ko. Alam ko eh, kasi iyak ako ng iyak eh. Talagang grabe yung ano ko nun eh, emotion ko nun eh. So kumbaga may natanggal talaga sa sarili ko. Hinahugot na tinik yun, no? Yun. Kay dad lang ba? Or pati ba si mama kasama doon? Nanay ko sobra bait eh. Talagang. Tapos pagkatapos nun, nakahinga ng malalim, nakahinga ng maluwag. Wala, umaliwalas talaga. Lahat. Okay, no? Lahat. Pati tingin mo sa tao, nag-iba eh. Ganun. Parang lahat ng tao mabait na sa'yo eh. Ganun. Ang transition, boss, simula nung araw na yon, kailan nag-start yung, kumbaga it's starting to come into fruition. Yung pagpapatawad, gaano katagal bago mo naisip na, teka lang, parang nadadapuan ka na ng ideas. Ito na, pumupunta na sa'yo. Gaano katagal ang transition nun? Pandemic yun. Nagpasukan yung mga benta. Nagulat ako. Talaga, kumbaga binaha ng blessings? Binaha talaga ako ng blessings. Katawa naman. Tapos, pagkatapos nun, nire-direct ako ng Diyos sa opportunity na kung ano yung RDR Business Solution ngayon. So, doon na kami napunta. Ang bilis naman. Mabilis lang, guys. Mabilis lang. Subukan nyo yan. Ang bilis. Mahalin mo ang iyong mga magulang. Ayan sa Bible yan. At pagpapalain ka maging sa mundong ibabaw. Totoo yun. Ngayon naman, boss, siguro message na din, no, doon sa mga, kasi mahilig talaga kayong magsalita eh. Talagang kumbaga Madaldal. May gift of gab. Yan ang sabi nila, no? Talagang may gift of gab tayo. Ano ang magiging mensahe natin dun sa mga tao or sa mga aspiring na entrepreneurs or content creation? Kasi parang lahat ng niche merong madami talagang natatap. Anong message mo sa kanila sa walang background at wala ring mga key people na pwedeng tumulong? Kumbaga from negative, from scratch. Yes. Sa lahat ng talunan sa buhay, sa lahat ng hirap, umusad-usad, nahihirapan kayong umasenso, nahihirapan kayong makuha yung tagumpay, nahihirapan kayo dahil parang wala nang direksyon ng buhay ninyo. Nahihirapan kayo dahil walang naniniwala sa inyo. Ito lang ang masasabi ko. Sa mga talunan at sa mga bigong kagaya ko, simpleng-simple lang ang formula to success. Pagmamahal. So, umpisahan mo ang sarili mo sa pagmamahal, sa ginagawa mo, pagmamahal sa ibang tao, pagmamahal sa mga magulang mo. Kung ano man ang pwede mo ibahaging pagmamahal sa mundo, ibigay mo lang ng ibigay. Dahil wala namang gastos yan. Pagkatapos niyan, mag-contemplate kayo. I-acknowledge ninyo lahat ng mga pagkakamaling ginagawa ninyo at mga nagawa ninyo. Once you acknowledge it, puno ka ng pagmamahal, now, mapupunta yung isip mo doon sa what can I do? So, lagi nyo itatanong yan sa sarili ninyo, what can I do better from a day-to-day basis? Now, if that happens, maniwala kayo, dire-diretso na ang growth ninyo dahil nandun ka na sa progresibong hindi ka na napupunta doon sa victim state na kung saan sinisisi mo ang sarili mo, sinisisi mo ang sitwasyon ng buhay mo, sinisisi mo ang napakaraming bagay sa buhay mo. So, mawawala ka na sa ganong state. Moving forward ka. Ngayon naman, now that you are where you are, anong message mo sa younger you, sa younger self? Punuin mo yung sarili mo ng pagmamahal. Magaling ka naman, Raymond. Masipag ka naman.
Kulang ka lang talaga sa compassion. Ang saya. Parang ang sayang i-apply, no? Now na. Yes. Apply na natin ngayon. Napakamakabuluhan ng mga sinishare natin. Ang gusto ko talaga, boss, no, is lahat ng mga naikwento nyo, parang very brief, pero alam mo talagang tagos sa puso. And kaya siguro siya talaga tinawag na value-giving content creation because you are definitely going to get not just words, business, pero yung value is, all spectrum of life, business, personal, magulang, sayo, personal mo, pagkatao mo, sa love mo for yourself, and love to other people. Talagang you embody all of that. So it's such a great pleasure having to interview and get to talk to you, boss. Thank you. Maraming salamat po. Boss, meron pa po ba tayong gustong pasalamatan? Siguro I would give you the floor, no? Kahit siguro mga last few words lang sa mga viewers, sa mga fans natin, message lang natin before we wrap this up. Yes, of course, gusto kong pasalamatan ang aking GCI family, Growth Circle International, sa mga business owners na kasama namin dyan. And of course, RDR Business Solutions sa mga empleyado ko, sa mga editor, sa mga director, sa mga staff, sa lahat, sa buong team ng RDR Business Solution. And of course, gusto ko rin pasalamatan ng Zion Philippines sa pag-iimbita sa akin dito sa napakagandang interview na ito, napakamakabuluhan. Sana panoorin niyo to, mga boss. Maraming salamat. Once again, boss RDR, thank you so much for having us. Maraming salamat po. Once again, my name is Z, together with Boss RDR. and here at Zion, you are loved.